there are so many alarms in the ship, in our vessel, in the engine room. So may alarm list para sa engine room, engine control room, and then meron ding alarm list para sa bridge. So iba sa bridge naman, sa taas naman yung barko. So as marine engineer, tayo ang bahala sa engine room or engine control room na ang mga alarm list. Okay, so let's start. So i-discuss natin na kung ano yung ibang mga alarms na makuha natin, makikita natin sa ating sa main engine. So we will focus on the engine side. Di muna tayo focus dun sa iba pang mga alarms tulad ng mga purifier, compressor, at yung ibang mga auxiliary machinery. So mostly sa main engine tayo mag-focus ng mga alarms. So here are some of the alarms that I will explain a little bit or a little information about those alarms, and then we will continue until ma-discuss natin halos lahat. Okay? So here is example of our alarms. So as you can see in the left side, we have here the alarm code. So the alarm code, so yan yung makikita natin code dun sa barko pag may alarma, pero usually hindi naman natin kailangan ma-memorize yan. So we will not focus on the alarm code. We will focus here on the starboard side, the alarm name. So dito tayo mag-focus. So titingnan natin yung unit and set point nila. So ano yung kailan siya mag-alarma or at kailan siya hindi mag-alarma. Okay? So as you can see, let's start from the port side. So alarm code. So yan yung mga code ng mga alarms. So hindi na tayo mag-focus dyan. Next, unit. So sa unit, nakikita natin yung M meter. So ton per hour, bar. So depende sa alarm niya kung pressure alarm ba siya, bar. Kung temperature naman, degree Celsius. Kung percentage, percent. Kung yung alarma naman niya, kung paano karami, ppm. Okay? So, in every alarm, meron siyang separate na unit at set point. So, sa set point naman, makikita natin may L at may H. So, L means low level alarm. So, at yung H naman as high level alarm. So, mag-alarma siya pag medyo mababa. Pag na-rating niya yung low level set point, and then alarma din siya pag na-rating niya yung high level set point. Okay, so yung ibang mga alarm, wala namang low level alarm na set point. Tulad dito, wala siyang set point sa low level. So, alarma na siya pag high level. Pag low level, okay lang, normal siya. Okay, so dito naman sa pangatlo, yung high level naman siya walang set point. So, nag-alarma lang siya pag mababa yung kanyang pressure. Pero pag mataas ang pressure, okay siya. Normal. Okay, so let's start from number 1. So, main engine freshwater expansion tank level. So, makikita natin yung expansion tank natin. Pag medyo mababa siya, alarma siya. At pag medyo mataas na siya, alarma siya. So, pag mababa, alarma siya kasi wina-warningan tayo engineers na kailangan natin siyang kargahan. Kasi pag naubusan ng tubig yung ating expansion tank, possible din na may malaking leaking sa ibaba. So, maybe sa freshwater system natin, may malaking leakage na nangyayari. Baka pumasok na yan sa makina or nagsilabasan na yan sa mga pipes. Kaya alarma siya para malaman ng engineer na may problemang nangyayari or maybe hindi lang siguro nakargahan. Kaya naubos yung ating freshwater. So, bawal na ubusan ng freshwater ang ating expansion tank kasi pag naubusan yan, possible din na maubos din yung laman ng ating mga linyada, hindi natin alam. So, yun, masisira ang ating makina kasi yung ating cooling ay nababawasan na or nawala na, maybe ubos na yung ating cooling. So, masisira ang ating makina. So, magbibigay siya ng alarm sa atin. At pag masyadong mataas naman, baka nagkarga ka ng tubig, binuksan mo yung filling line, karga ng karga, tapos bumaba ka pala kasi may ginawa ka sa ibaba, sa makina, may ginawa ka doon, tapos hindi mo na nasarado yung filling valve, nakalimutan mo, nagkarga na pala siya. Tapos pag hindi mo na, pag wala yung alarma, syempre aapaw at mapupuno ng tubig yung ating expansion tank at yung kakalat yung tubig doon sa ating engine room, di ba? So possible may mga electrical components na mabasa. So
or magkaroon ng flooding sa main engine, 'di ba? Tapos hindi natin alam saan galing yung tubig, doon pala sa expansion tank. So kaya may alarma tayo na ganyan. And then freshwater expansion tank overflow. So meron din siyang overflow alarm. So pag ton per hour, 0.1 tons per hour na yung nawawala sa ating expansion tank. So doon nag-overflow na siguro or baka may problem na. So sana may nawawalan tubig, 'di ba? So maring umapaw 'yan or ano bang nangyari diyan. So overflow meaning umapaw na yung tubig doon ng masyado ng malakas yung apaw niya. Next, we have the high temperature freshwater pressure inlet to main engine. So meron siyang low level alarm, wala siyang high level. So ang ginagawa ng ating pressure inlet, so kailangan palaging may pressure yung ating cooling. So pag bumaba na yung pressure niya, kailangan magbigay na ng babala sa mga engineers na may problema. Kasi pag bumaba pa yan, nag-zero yan yung pressure niyan, 0 bar, ibig sabihin wala na tayong cooling or wala nang freshwater cooling sa main engine, possible na masira yung ating main engine, di ba? So next, we have the high temperature freshwater temperature inlet. So yung temperature inlet naman sa main engine, kailangan hindi siya bumaba ng 60 degrees. Kasi pag mas mababa pa siya ng 60 degrees, siyempre malamig na yon. Pag malamig na yung cooling na nilalagay mo sa makina mo, high temperature pa naman yan na cooling. So high temperature freshwater yan, tapos yung nilalagay mo na temperature is less than 60 degrees, siyempre mayroong masisira sa makina natin. Sobrang init sa loob ng makina, tapos yung pinapalamig ko sa kanya ay sobrang lamig naman, edi magkakaroon tayo ng thermal, tawag doon, masira yung ating thermal, sa yun, kalimutan the term. So magkakaroon yung ating metal sa loob ng makina is from mainit biglang lalamig, magkakaroon ng thermal crack or ang tawag comment nyo lang, nakalimutan ko. Comment nyo lang dyan sa comment ng video. Comment na lang sa video kung ano yung nakalimutan ko na term na yun. Okay, next we have the temperature outlet to main engine. So kailangan yung outlet to main engine high level alarm niya is at 88 degrees Celsius. So bawal na umabot yan ng 100 degrees Celsius kasi kukulo na yung tubig na yon. Pag kumulo na yung tubig, syempre mawawalan ka ng cooling kasi yung tubig mo ay kumukulo na, nagiging bubbles na, nag-expand na. So yung cooling effect ng high temperature freshwater mo ay nababawasan or nawawala dahil sa pagkulo niya. So we should maintain maximum at 88 degrees Celsius lamang yung ating outlet na HT. Okay? So too much naman, pag sumobra pa sa 95 or 100 na, too much na yun. Yung tubig mo, pag kumulo na yan, wala na yan. So pupunta yan sa atmosphere and then maubos yung cooling mo. Okay? Next, we have the high level in percent. 5% lang. 5% yung main engine freshwater system gas detector. So, possible pag nag-crack yung cylinder mo, nakikita natin ito. So, pag nag-crack yung cylinder mo, sagap yung gas detector natin sa main engine freshwater system ng leakage. Maring usok na yung na-detect niya. Basta may na-detect siya sa freshwater system mo na hangin or gas. So, ibig sabihin may problema na. So, possible nag-crack yung cylinder mo, yung hangin sa combustion chamber pupasok na dun sa yung freshwater system. Okay, so marami pala tayong ma-alarm nito. Pag in-explain natin ito lahat na, baka kulangin yung isang araw. Next, the main engine freshwater system salinity. So, chine-check naman ng salinity kung yung ating freshwater is, pag mataas yung salinity ng ating freshwater, ibig sabihin, possible na may seawater na nakapasok sa ating freshwater system. Kailangan sa freshwater system, freshwater lang. So, di ba, pag freshwater, hindi naman yun maalat. Pag yung seawater mo nag-leak na sa freshwater side, yun, tataas yung salinity at malalaman natin through this alarm. So, salinity niya at 60 ppm. So, ilan ba yung 60 ppm? Maliit lang yun.
ppm of salinity in the water. So, malaman agad natin na may leaking sa seawater. So, check agad natin kung saan kaya nanggaling yung leaking, kung sa plates ba, sa cooler, sa tubes. So, usually naman sa cooler lang mayroon possibility na magkaroon ng leakage ang seawater papuntang freshwater. Okay? And usually naman, since mas mataas yung pressure ng ating freshwater system kaysa sa seawater system, pag nagkaroon ng leakage, siyempre, yung freshwater yung papasok sa seawater side. Hindi yung seawater side yung papasok sa freshwater side. Pero pag nangyari na mataas na yung ating salinity, kailangan na check natin yung mga leakage or baka yung nalagay natin na tubig sa ating makina is madumi na. So, kailangan na siguro natin yung palitan yung ating freshwater system. Pag ganun, mataas na yung salinity. Yung salinity din, pag mataas yung salinity mo, mataas ang chloride mo, so malaki din possibility na pwedeng yung chloride na yun is pwede niyang sirain or maging corrosive siya, kakainin niya yung mga metal na component ng ating main engine. Pag yung ginagamit mo na freshwater cooling is mataas yung salinity, di ba? Okay, next we have the freshwater system oil content. Okay, to protect our system din, baka magkaroon ng leakage din naman from ang lube oil cooler siguro natin, yung lube oil niya, papasok dun sa freshwater side ng ating system, madidetect din ng ating kakaroon din tayo ng alarma about dun, about the system oil content. So, kailangan walang oil yung ating freshwater system. And then, ang pinaka-worst naman, ang pinaka-worst is pag yung lube langis mo, marami na yung napupunta sa freshwater mo, nauubos na yung langis mo sa makina mo. So, ang pinaka-worst case scenario niyan is masisira yung makina mo kasi nauubusan na pala ng lubrication yung main engine mo. So, that's the worst case scenario. Next, we have the low temperature freshwater pump discharge pressure. So, pag wala ng pressure na di-discharge yung ating bomba, yung ating pump, so, delikado din. So, wala na rin cooling na umiikot sa ating system. So, meron tayong alarm dyan. Temperature outlet. So, pag mataas yung temperature outlet, meron tayong low. Pag mababa yung temperature outlet ng low temperature. So, less than 26 degrees, bawal na. And then, more than 36 degrees, bawal na rin. So, kailangan ma-maintain natin yung tamang temperature ng ating low temperature freshwater system. Okay, next. So, meron tayong starting air receiver pressure. So, pag bumaba ng ating starting air receiver ng 12 bars, mababa pa sa 12 bars, mag-alarm yan. And then, pag sumobra ng 32 bars, mag-alarma yan. So, maaring yung ating compressor yan ang nagloloko. So, hindi siya nag-automatic na start or stop, or maybe hindi natin nalagay sa automatic yung ating compressor kaya nag-alarma yung ating starting air receiver. Okay, so meron tayong dalawang starting air receiver, may 1 and 2. So, may alarm na yan lahat. Starting air receiver number 1, water content. So, pag mataas na yung water content natin sa ating tangke, sa ating starting air receiver, so mag-alarma din siya. So, kailangan walang tubig or na-drain natin parati yung tubig sa ating starting air receiver kasi yung tubig na yun, maaari siyang pumasok sa ating makina during starting. Kung mag-start ka ng makina, maaaring pumasok yung water mo or yung water na yun, maaaring yun yung sisira dun sa mga component natin sa loob. Diba? So, kailangan meron tayong, nag-drain tayo ng water every duty round. Next, starting air receiver 1, safety valve. So, may alarm tayo, high level. So, maaaring yung safety valve natin nag-activate kasi yung nag-overpressure na sa ating starting air receiver. So, meron tayong alarm para ma-check agad natin baka yung ating compressor ay tuloy-tuloy yung takbo kahit na-reach na niya yung set point niya at 30, kailangan pumara na sa 30 degrees pero tuloy-tuloy pa rin yung takbo niya. So, nag-activate na yung ating safety valve or possible yung ating safety valve is nasira. Diba? So, same here, starting receiver number 2. So, di natin explain yan. Starting air compressor number 1, trip. So, nag-trip yung ating compressor. Maaaring tumatakbo siya na tumatakbo hanggang kahit na kailangan na siyang pumara, hindi pa siya pumara, takbo pa ng takbo. Then, nag-trip siya bigla. So, nag-overheat siguro ating compressor kaya nag-trip. So, pag nag-alarma yan,
Okay, pag nag-alarm yung trip natin, so i-check muna natin yung ating compressor bago natin i-reset yung trip. Kasi baka may sira na, tinanggal mong trip, tumakbo ulit, sira na, tumakbo pa rin, pinilit mo, lalong lumaki yung sira. Okay, next. Starting air compressor 1, lube oil inlet pressure. So, yung lube oil pressure natin, yung lube oil ay napaka-importante kasi yun yung dugo ng ating compressor. Pag nawala ng lube oil, nawala ng lubrication, masisira ang ating buong compressor. Okay, so pag gano'n ang mangyari, dalawa lang ang choices ni chief engineer. Palitan yung starting air compressor mo or ikaw ang papalitan ng bagong kwarto, port engineer. Diba? Okay. Starting air compressor number 1, air outlet temperature. So pag masyadong mataas yung outlet temperature natin, maaring yung ating cooler ng ating compressor ay madumi na or kulang yung ating cooling water. Kaya kailangan natin i-check or linisan yung ating cooler pag nag-alarma yan. Okay, next. Starting air compressor number 1, air cooling water content. Okay, so nagkaroon ng tubig yung ating compressor. So, magbibigay siya ng alarma para i-drain mo agad yung ating drain valve. I-drain mo yung water content na yun. Okay, same din naman yung sa start air compressor number 2. So, same na din yung alarma nila sa number 1. Okay, next. Service air control air system. So, meron tayong maraming alarms para sa control air system. So, first, the starting air compressor 3. So, 3 pala, tatlong compressor, kaya okay na yan. Na-discuss na natin kanina yan. 1.3 pala yung compressor natin. Next, service air compressor lube oil inlet pressure. So, yung inlet pressure natin sa lube oil ng ating service air compressor, maaaring wala nang langis yung ating compressor. So, kailangan na nating mag-refill or maaaring yung filter natin, kung may filter man, so madumi na siguro yung ating langis. Usually naman, walang filter dun. Pero may ibang compressor, baka may filter sila, so baka madumi na yung filter. So, check mo lang yung quality ng langis mo or baka mababa na, hindi mo na check yung level ng langis mo sa compressor, mababa na pala or wala na pala laman kasi may leaking. So, possible, check mo muna yung compressor mo bago i-start ulit, after kargahan, so bago i-start. Next, service air compressor air outlet temperature. So, ganun pa rin, yung air outlet temperature, pag mataas na, maaaring yung cooler mo, may nangyayari ng kababalagan. So, maaaring madumi na yung cooler mo or mababa yung cooling mo. Okay? Service air compressor. Okay, kanina na-explain natin yan. Okay, service air receiver pressure. So, maaaring yung ating pressure natin 7 bar low, 9 bar high. So, maaaring nag-low level siya or maaaring nag-high level alarm yung ating pressure. So, check agad natin kung ano nangyayari doon, di ba? Okay, service air receiver water content. So, water content, baka may tubig, drain lang natin. Service air receiver safety valve, check natin yung safety valve kung bakit siya nag-activate. So, maaaring safety valve yung sira or yung hangin sobra-sobra. Overpressure. Next, control air filter dryer water content. So, yung filter dryer natin or control air filter, so bago yung control air natin, bago pumasok doon sa system yung hangin, dadaan mo na yan ng filter dryer. So, yung ginagawa ng filter dryer is pinifilter na yung dumi at tinatanggal na yung water content. So, kaya may dryer siya. Dryer, tinatanggal yung water content. Pag masyadong mataas na yung laman yan, kailangan mo i-drain yan. So, every duty naman, dinidrain yan. So, baka at that time, medyo humid yung ating hangin sa makina, medyo basa, or hindi ka lang nakapag-drain, kaya tumaas yung water content niya. Next, high pressure control air pressure. So nag-high pressure yung ating control air. So, kailangan nating i-adjust or i-check natin kung saan galing yung problem. So, low 10 bars yung low level niya. Low level alarm pala niya. Air spring air pressure. So sa exhaust valve natin, baka bumaba na yung hangin ng air pressure dun sa exhaust valve natin. So, hindi na siya makapagbukas-sara ng tama. So, kailangan natin i-check.
Okay? Low pressure, control air pressure, and low pressure, control air pressure sa normal supply at safety supply. So, maaring bumaba yan, yung pressure niya, check agad natin kung ano yung problema, kulang ba ng hangin, or may blockage ba, or may leaking bang siyang nangyayari sa ating system. Next, we have the main engine lube oil system. So, marami nating alarma sa makina. Okay, so first, we have the main lube oil supply pressure. So, yung main lube oil supply pressure natin, kailangan mas mataas kaysa sa 3.4 bars. Pag bumaba yan, so bawal maubusan ng langis yung makina, so alarm agad siya. Pag mas bumaba pa yan sa low pressure alarm na yan, meron pa tayo low pressure shutdown. So, maari pang mag-shutdown yung makina bago pa maubusan pa ng langis o maubusan pa yung pressure na papunta sa makina, yung langis na papunta sa makina. Bago maubos, kailangan na natin i-shutdown yung makina automatic sa system yan. Next, the main lube oil temperature inlet ng main engine. So, kailangan 40 to 50 lang. Pag medyo mataas na yung temperature niyan, bawal na yan sa makina kasi masyadong malabnaw na, hindi na maganda yung lubrication na nagagawa niya. Tapos pag medyo malamig naman, hindi rin maganda pag malapot yung ating lube oil papunta sa makina. Next, the main lube oil filter differential pressure. So, pag yung lube oil filter natin nagkaroon na ng 1 bar na differential pressure. So, for example, yung inlet niya is 4 bars. Diba? Lagyan natin 5 bars yung inlet niya sa filter. And then yung outlet niya, 4 bars na lang. So, bumaba siya na 1 bar. Diba? So, nagkaroon na ng differential pressure yung inlet and outlet. Maaring yung ating filter mismo madumi na. Kaya hindi na nakapasok yung 5 bars, hindi na nakakalabas ng 5 bars. 4 bars na lang yung pressure paglabas niya sa filter. So, madumi na yung filter mo. Kailangan mo nang linisan yung ating filter. Next, main lube oil service tank level. So, yung level ng service tank natin ng lube oil, chine-check din kung low level or high level. Okay? So, temperature, pag bumaba natin sa 5 degrees, bawal na. Kasi, pag masyadong malapot yung ating lube oil, pag masyadong malamig, masyadong malapot, mahirap nang i-transfer or i-transfer or i-suction or i-discharge. Main lube oil service tank overflow, maaaring nag-overflow na yung ating service tank. Main lube oil contamination. So, yung lube oil contamination natin, baka may tubig na siya na nagpo-contaminate na sa lube oil. So, bawal na magkaroon ng mataas na ppm ng lube oil contamination. Kailangan malinis yung ating lube oil. So, kailangan natin i-purify yan pag ganun na kataas yung kanyang contamination. Next, crosshead lube oil supply pressure. So, sa crosshead natin, kailangan parating may lube oil supply pressure. Pag bumaba na yung supply pressure niya, so, alarman agad yan. Para ma-check agad kung may maduming filter or may sirang pump. Diba? Next, we have the main engine cylinder lube oil day tank level. So, level ng tank natin, kailangan nasa hindi mababa, hindi rin mataas masyado na mag-overflow na siya. So, main engine cylinder lube oil day tank overflow. So, nag-overflow na ating tanke pala. Alarm agad para baka may nakalimutan tayong nakalimutan natin patayin yung pump. So, nag-overflow na siya. So, next, cylinder oil lubrication. So, yung cylinder oil lubrication natin, bawal bumaba pa ng less than 0.3. Pag bumaba na yan, baka wala ng langis na pumunta sa yung cylinder, magkakakiskisan na yung ating piston at yung liner kung nagsira. So, makikita natin 0.3 kilograms per hour. So, sa isang oras, meron tayong 0.3 kilograms na nabibigay na langis sa ating cylinder. So, para maintain natin yung lubrication natin sa piston. Same lang yan up to cylinder number 12 or kung ilan yung cylinder sa makina mo, each cylinder meron yung sariling alarm. Okay?